Ibinunyag ni Lorca na bago maging pinuno ng angkan, ang kanyang ama ay labis na mahiyain. Kaya't takot na takot siyang lumabas ng mag-isa sa mga pinagsamang pangangaso. Nang ipasa ng lolo ni Lorca ang pamumuno sa kanya, sinabi nito sa kanya na ang isang tao ay maaaring walang gaanong makamit, ngunit hanggat kasama niya ang kanyang angkan, siya ang magiging pinakamalakas na mandirigma sa kanila. Simple lang ang aral, huwag mo lang hahayaang harapin ang mundo ng mag-isa. Tutal, ang magkasama ang palaging ginagawa ng kanilang angkan. Naunawaan ni Lorca na ikinwento iyon ng kanyang ama upang ipaalala sa kanya na ang tapang ay maaaring hindi lamang magmula sa sarili kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanya. Kaya bumaling siya kay Lightning at nagtanong, kung ganoon nga, bakit patuloy niyang iniisip ang kanyang sarili. Pagkatapos ay sinundan niya ng isa pang tanong kung ang kanyang mga kasamahan sa grupo ng pagtuklas ay nasa panganib, iiwan ba niya sila at tatakbo. Tumahimik si Lightning pagkatapos ay nagpasalamat sa kanya. Iling lang ang ginawa ni Lorca, hindi ito pinansin. Ipinaalala niya kay Lightning na hindi iyon sinadya upang aliwin siya, isa lang itong kwento. Idinagdag pa niya na wala pa rin siyang nakikitang kabutihan sa ideya ng buong grupo ng pagtuklas. At dahil hinayla siya ni Lightning dito, mas mabuti pang akuan na nito ang buong responsibilidad ngayon. Pinahid ni Lightning ang kanyang mga luha. Biglang nanindig ang mga tainga ni Lorca. Tinakpan niya ang bibig ni Lightning at sinenyasan itong tumahimik. May narinig si Lorca ngunit hindi narinig ni Lightning. Tumangala si Lorca, saktong nakita niya ang isang bagay na bumabagsak sa hangin patungo sa kanilang direksyon. Kapwa silang mabilis na sumisid sa likod ng cover. Hindi tumama ang bala, ngunit napagtanto ni Lightning na ang kalaban ay gumagamit ng parehong mga demonyong gagamba na nakaharap na nila noon, sa pagkakataong ito sa isang sorpresang atake. Napangiwi sa sakit si Lorca, bumubulong na ang tunog na narinig niya kanina ay mula sa direksyon ng mga posisyon ng artillery ng kuta. Agad na ibinaling ni Lightning ang kanyang ulo at sinabing, kailangan nilang balaan ang lahat. Ngunit nang inig ang kanyang boses nang bumaling siya at makita ang binti ni Lorca, nang makita niyang tuluyang tagos ng tama ang kanyang hita. Nanlungo ang puso ni Lightning at agad niyang sinisi ang sarili. Nahalata ni Lorca ang kanyang iniisip, sumingit ito at sinabing huwag sisihin ang sarili. Ikinatwiran niya na kahit wala si Lightning doon, target pa rin siya, marahil mas masahol pa ang kalagayan niya ngayon. Ngunit patuloy na umaagos ang dugo mula sa sugat at alam na ni Lightning na ang buto ay balik. Mas masahol pa, natakot siyang maaaring tinamaan ng atake ang isang art area. Kung may isa pang atake, si Lorca ay halos isang nakaupong target. Hinikayat siya ni Lorca na mag-focus at iginiit na kailangan niyang magpadala ng mensahe sa Riles. Alam ni Lightning na ang ibig niyang sabihin ay ang Black River. Ipinaliwanag ni Lorca na kahit hindi pa nagtaas ng alarma ang pangunahing kampo, tiyak na narinig nila ang atake. Ang mahalaga ngayon ay ang kontra-atake. Gayunpaman, mula sa tunog, nahulaan niya na hindi bababa sa kalahati ng puwersa ng kaaway ang nakatuon sa pambobomba sa artillery ng kuta. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lightning at tinanong kung sakaling makuha ng mga demonyo ang sandatang iyon, tiyak na naiintindihan niya kung ano ang kahihinatnan nito. Sa sumunod na sandali, itinulak ni Lorca si Lightning pasulong, iginiit nitong umalis na siya at ikinatwiran na sa ngayon siya lang ang makakagawa nito. Humugot ng malalim na hininga si Lightning, pinakalma ang sarili, at pagkatapos ay bumulusok sa langit ng walang pag-aalinlangan. Sa kampo, kalalabas lang ni Maggie nang dumating si Lightning. Labis siyang nag-aalala at tinanong kung bakit umalis si Lightning nang walang sinasabi. Ngunit walang oras si Lightning para ipaliwanag ang lahat at dali-dali niyang sinabi na kailangan nilang pumunta sa Black River. Agad na nag-alok si Maggie na sumama sa kanya, ngunit umiling si Lightning. Sinabi niya na kailangan si Maggie dito at ikinatwiran na hindi kayang bantayan ni Sylvie ng mag-isa ang buong lugar. Kung mas maraming mata ang nagbabantay sa mga galaw ng demonyo, mas mabuti. Hiniling niya kay Maggie na hanapin si Nana at dalhin ito sa dulo ng Riles, sinasabing nasugatan si Lorca. Pagkatapos ay dali-daling pumasok si Lightning, kinuha ang kanyang gamit, at bumalik. Pagkatapos ay sinabi niya kay Maggie na tiyaking ligtas na makakabalik si Lorca. Tumanggo ng mariin si Maggie. Bago lumipad, yumuko si Lightning at idinampi ang kanyang noo kay Maggie, pagkatapos ay tumalikod at naglaho sa gabi. Habang nagbabago ang eksena,
isang malakas na pagyanig ang biglang yumunig sa lupa, na nagpagising sa lahat. Walang ideya ang mga sundalo kung ano ang nangyayari. Bumulong ang isa sa kanila na maaaring lindol iyon, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nilang may nangyayari. Sinubukang tumayo ng isang tao, ngunit pinigilan siya ng isa pang sundalo, nagbabala na hindi pa tapos ang pag-atake. Nang hamupa ang mga pagyanig, may nagsindi ng kandila. Doon nila nakita na tagos ang bubong. Nagmadaling nagbihis ang lahat, kinuha ang kanilang mga armas, at dali-daling lumabas. Sa malayo, umalangaw ang mga tunog ng labanan. Nakita ng mga sundalo ang mangkukulam ng Tekira na nakikipaglaban na sa mga demonyo. Walang nakakaalam kung paano nakapasok ang mga demonyo, ngunit hindi na iyon mahalaga ngayon. Pumunta ang isa sa mga sundalo sa likod ng isang cover, pagkatapos ay itinaas ang kanyang sniper rifle, hinasa ito, at pumutok. Kung paano nakarating doon ang kaaway. Ang mahalaga ay mamamatay dito ang mga bastardong ito. Tumagos ang bala sa ulo ng demonyo. Ngunit nang huminga siya, may iba pang bumagsak mula sa itaas. Bumagsak ang mga itim na haligi sa lupa, at nang bumagsak ang mga ito, nagsimulang kumalat ang makapal na pulang usok mula sa mga ito. Mabilis na ibinaling ng sundalo ang kanyang rifle at patuloy na nagpaputok sa mga demonyong lumalabas mula sa mga haligi. Ngunit pagkatapos, mula sa isa sa mga itim na haligi, ibang uri ng demonyo ang lumabas. Pumaimbulog siya at bumaril, ngunit sa pagkakataong ito, tumama ang bala sa isang hindi nakikitang harang at walang pinsalang tumalbog. Nagulat siya ngunit nakatutok na ang demonyo sa kanya. Agad niyang naramdaman ang panganib na papalapit. Ngunit sa sandaling iyon, may tumawag sa kanya na nagsasabing umatras na siya, na hindi iyon laban. Para sa mga mortal at idineklara niyang mula ngayon sila na ang mamamahala. Tumangala ang sundalo at nakita ang isang baril na mas makapal kaysa sa anumang nahawakan niya. Pagkatapos ay pumutok ang isang putok, at ang lakas ng bala ay nagpatalsak sa demonyo paatros. Doon lamang niya napagtanto na dumating na ang espesyal na tactical unit. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Hindi pa bumabagsak ang demonyo. Tumayo itong pasuray-suray at nagsimulang bumunot ng sandata mula sa kanyang likod. Isa sa mga Tekira na nagkomento kung gaano katindi ang kanyang mahika na ngayon ay may katuturan na. Idinagdag pa nito na isa itong demonyo na umakyat mula sa pagiging isang Panginoon ng impyerno. Hindi nakapagtataka na nagpapalabas ito ng gayong nakakatakot na kapangyarihan. Sa sumunod na sandali, ilang higit pang mga Tekira witches ang sumugod. Buong tapang silang sumigaw na ito na ang sandaling pinaghandaan nila sa buong buhay nila. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod sila ng diretsyo sa demonyo. Samantala, nakarating na si Lightning sa Black River. Tinawag niya ang inhinyero, tinatanong kung maaari nitong itulak pa ang bilis, sinasabing baka sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mas maraming karbon sa apoy. Ipinaliwanag ng inhinyero na ang pagtulak sa boiler ng higit sa limitasyon nito ay magdudulot ng panganib ng pagsabog. Ngunit tiniyak nito sa kanya. Binanggit nito na hindi basta-basta babagsak ang unang hukbo, kumpiyansa ito, kahit na ang kanilang kalaban ay mismong mga demonyo. Nahalata nito sa ekspresyon ni Lightning na may isang taong mahalaga sa kanya na naroon. Huminga ng malalim mula sa kanyang sigarilyo, idinagdag nito na naiintindihan niya dahil mayroon din siyang mga mahal sa buhay doon. Binanggit nito na ang isa ay nasa harapan habang ang isa pa ay nasa tore ng bantay. Sakto, may boses na tumawag sa wired phone, tinatawag ang inhinyero na ama. Iniulat ng bantay ang matinding labanan sa unahan, sinasabing nakita nito ang mga pagkidlat at apoy. Sinungitan siya ng lalaki. Ipinaalala sa kanya na huwag siyang tawaging ama habang nasa tungkulin. Pagkatapos ay sinabi nito sa kanya na panatilihin ang kanyang tingin sa unahan. At nagbabala na papatunugan niya na ang alarma dahil kailangan nitong ipaalam sa kampo na may darating na mga reinforcement. Sa sandaling iyon, ilang mga demonyo ang naakit sa tunog at biglang lumabas mula sa mga gilid. Tumalon si Lightning pabalik sa tren at tinawag si Sylvie para sa isang target. Agad na tumugon si Sylvie, sinasabing 3,000 metros sa unahan. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumutok ang mga armored machine gun turret na nakakabit sa tren. Sa isang nakabibinging dagandong, nagsimula silang walisin ang larangan ng digmaan sa lahat ng direksyon. Pinagpira-piraso ang alon ng sumusugod na mga demonyo. Sa ilang segundo lamang, ang papalapit na kawan ay napuksa.
Sa kabilang panig ng kampo, pumasok si Ana sa command post. Agad na lumuhad si Axe, inamin na nabigo silang masubaybayan ang papalapit na demonyo at binanggit na lubos silang nasorpresa ng kaaway. Dali-daling sinabi ni Ana na huwag siyang umasal ng ganoon, sinasabing wala siya rito para manisi. Gusto lang niyang kumustahin at tingnan kung okay lang ang lahat. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang sitwasyon. Bumantong hininga ng mahina si Ana at tinanong kung may makapagpapaliwanag ng pinsala. Lumapit si Furlan para magulat. Ayon sa paunang datos mula sa mga medical team, ang First Army ay nawala ng 200 sundalo sa pagsalakay sa gabi, at mayroon pang 700 na sugatan. At ito ay paunang tansya pa lang at kahit nandyan si Nana. Imposible niyang gamutin ang lahat ng sugatan ng sabay-sabay. Labis na nalungkot si Ana at alam niyang ito na ang pinakamalaking pagkalugi mula noong digmaan laban sa simbahan. Hindi nakapagtataka na mukhang malungkot si Axe. Nangako siyang kakausapin si Roland at gagawin ang kanyang makakaya upang kumbensihin si Lady Spear na suportahan ang mga nasa harapan. Kung naroon siya, maaaring mas maraming buhay pa ang mailigtas ng mga medical team. Ang bumabagabag sa kanya ay kung paano nakalapit ng ganoon ang mga demonyo nang hindi napapansin. Sumingit si Sylvie, iminumungkahi na sinamantala nila ang isang blind spot sa kanyang surveillance. Hinala niya na ang kanilang mga naunang scouting run ay sinadyang mga pagsubok upang sukatin ang saklaw ng kanyang deteksyon. Pagkatapos lang ng ambush niya na pagtanto na nakahanda na ang bitag, idinagdag ni Agatha na dapat ay nakita na nila ito. Noong kasagsagan ng labanan sa North Slope, malinaw na napagtanto na ng mga demonyo ang presensya ni Sylvie. Mula noon, malamang na inoobserbahan na ng mga pangkat ng demonyong iyon ang mga galaw ng hukbo. Gamit ang kanilang mga reaksyon upang tansyahin ang saklaw ng kakayahan ni Sylvie. Dahil noong gabi at ang mga sundalo ng demonyo ay nagkukumpulan sa pinakadulong gilid ng kanyang paniniktik, sumalakay ang mga demonyo. Mas malala pa, na-timing nila ang pag-atake ng eksakto nang magsara ang istasyon isa at ang depensa ng kampo ay pinakamahina. Ipinilit ni Furlan na walang sinuman ang may kasalanan, ngunit si Edith ang bumasag sa katahimikan, nagtatanong kung bakit, sa kabila ng malinaw na ito ay isang tagumpay, ang lahat ay mukhang parabang sila'y dumanas ng isang napakalaking pagkatalo. Tahimik na tumugon si Furlan na nagsasabing ito ay ang pagkawala ng 200 buhay. Nagbago ang tono ni Edith habang kinikilala niya ang mga nasawi, ngunit ipinaalala niya sa kanila na ang puwersa ng pananalakay ng kaaway ay binubuo lamang ng humigit kumulang 50 demonyo at isang mataas na ranggong demonyo. Ang lahat ng mga nasawi ay nagmula lamang sa grupong iyon. Sa panlabas, mukhang isang napakalaking pagkalugi. Ngunit sa pangunahing larangan ng digmaan, napatay nila ang mahigit 2,000 demonyo. At hindi pa kasama doon ang mga napasabog habang naroon pa ang kaaway. Sa mga pira-pirasong nakakalat sa ngayon, nagbiro pa siya na aabutin ng ilang araw bago makahanap ng sapat para muling buuin ang isang buong demonyo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Sylvie, tinatanong kung nakita niya rin ang parehong bagay. Tumango si Sylvie, kinukumpirma na tumutugma ang bilang ng katawan ng kaaway. Pagkatapos ay tumingin si Edith kay Agatha, na sinasabing malamang na hindi siya nakapag-utos ng isang ganap na digmaan 400 taon na ang nakalilipas. Idinagdag pa niya na marahil ay hindi rin siya direktang nakilahok dito. Hindi ito tinanggap ni Agatha at tumutol siya, itinuturo na noong digmaang banal. Bawat mangkukulam sa federasyon ay kinakailangang lumaban sa mga demonyo bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Kahit na siya ay isang mananaliksik, sumama siya mismo sa mga ekspedisyon ni Ruin at ilang beses na ring nakasagupa ang kaaway. Pinanatili ni Edith ang kanyang tingin kay Agatha, kalmadong inuulit na ang kanyang tinutukoy ay digmaan. Ang kanyang tono ay sapat na matalas kaya si Agatha, na nabigla sa tindi nito, ay nawala ng salita. Mahinahong tinawag ni Axe ang pangalan ni Edith at kumaway. Sinenyasan siyang huminahon. Nagtanong si Ana kung bakit sinasabi ito ni Edith. Sa kanyang pagkakaalam, kahit na si Edith ay nagsilbing commander ng mga kabalyero sa hilagang teritoryo, hindi rin siya nasangkot sa anumang ganap na digmaan. Hindi nagdamdam si Edith. Sa katunayan, bahagya siyang yumuko at ngumiti. Sumasang-ayon sa pagtatasa ng reyna at pagkatapos ay sinabing bagamat hindi niya naranasan ang isang tunay na digmaan, ngunit may isang tao sa silid ang nakaranas nito.
Bumaling siya sa gilid, itinuturo si Phyllis. Sinabi ni Edith na isang tingin lamang sa ekspresyon ni Phyllis ay sapat na upang malaman kung paano talagang natapos ang labanang ito. Tahimik na nakaupo si Phyllis sa isang tabi, may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nakapalibot sa isang tasa ng mainit na inumin at mukha siyang medyo wala sa sarili. Hanggang sa bahagyang sandutin siya ni Sylvie ay saka lang siya kumurap at tumangala na may ngiti, nagtatanong kung anong bahagi ng usapan ang kanyang napalampas. Ipinaliwanag niya na pinag-iisipan niya ang mahalagang bagay at hindi niya narinig ang pinag-uusapan ng iba. Walang sumagot kaagad at laming-linga si Phyllis sa silid, nagtataka, at pagkatapos ay nahulaan na marahil ay may gustong itanong sa kanya ang reyna. Ang katotohanang kaya niyang mawala sa sarili habang nag-uusap ng masinsinan ay nagpatawa sa lahat na sa wakas ay nagpagan sa mabigat na kapaligiran. Natagpuan ni Anna, sa sandaling iyon, ang kanyang sagot ng hindi na kailangang magtanong. Bumalik si Edith, inuulit na ang tunay na mas malaki ang nawala ay ang mga demonyo, na binabanggit na sila ang umurong, habang ang kampo ay nanatiling nakatayo at buo pa rin ang kanilang istasyon isa. Pagkatapos ay naalala niya, ang sinabi sa kanya minsan ng kanyang kamahalan Haring Roland na ang tagumpay ay hindi palaging sinusukat sa bilang ng nasawi, ito ay sinusukat kung nakamit mo o hindi ang iyong layunin. At malinaw na, nabigo ang mga demonyo na maabot ang kanilang layunin. Sa katunayan, nangatwiran si Edith, ang commander ng kaaway ay nakagawa ng isang malubhang pagkakamali sa taktika na nakaagaw ng atensyon ng lahat. Pagkatapos ay nagtanong si Anna kung ano ang pagkakamali. Idineklara ni Edith na ito ay kay Abangan. Ipinaliwanag niya na kung ang layunin ng kaaway ay lumikha ng kaguluhan, sakupin ang mga posisyon ng artillery, at pagkatapos ay hayaan ng isang mas malaking puwersa na lipulin sila sa kaguluhan, maaaring gumana ito. Ngunit gagana lang yun sa dating hukbo, tulad ng isang hindi organisadong kabalyero halimbawa. Ngunit hindi sa unang hukbo. Nag-focus ang mga demonyo sa mga sandata tulad ng kanilang mga baril, kanyan, at bagong taktika, ngunit ganap na minamaliit ang mga taong gumagamit nito. Iyon, idineklara niya, ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Tumahimik ang lahat sa silid. Pagkatapos ay itinuro ni Edith ang mapa, ikinukumpas ito habang nagsasalita siya. Mula sa simula, nagpadala ang kaaway ng 50 demonyo. Ang bilang na iyon lamang ay nagpapahiwatig na ang kanilang bagong estratehiya sa Opens iba ay hindi madaling isagawa, malamang na magastos at limitado ang saklaw. Gayunpaman, sa halip na pag-isahin ang kanilang mga puwersa para sa isang konsentrasyon ng 50 demonyo, hinati nila ang mga ito sa 4 na magkakahiwalay na punto ng pagsalakay. Nangatwiran siya na ang commander ng kaaway ay hindi maaaring isang mangmang. Nangangahulugan ito na ang tanging paliwanag para sa gayong desisyon ay ang paniniwala na ang 10 demonyo lang sa bawat harapan ay sapat na upang sirain ang linya ng mga tao. Iyon, sa kanyang paningin ay hindi lamang isang pagkakamali sa pagkalkula kundi purong paghamak kaya tinawag niya itong kay Abangan. Biglang napagtanto ni Anna na kung hindi nagkamali ang mga demonyo, kung itinuring nila ang sangkatauhan bilang isang pantay na banta, ang mga pagkalugi ngayong gabi ay maaaring naging sakuna. Sumang-ayon si Edith at sinabing kung nilapitan ito ng kaaway na may layuning palakihin ang bilang ng mga nasawi sa halip na sirain ang kampo at kung itinutok nila ang lahat ng puwersa sa barracks, dinala ang lahat ng 50 demonyo, at naglunsad ng sabay-sabay na pag-atake na pinamumunuan ng Helllord at mga Spider Demon bago umatras, ang resulta ay ibang-iba sana. At ang sumunod na pangyayari ay mahirap isipin. Hindi maiwasan ni Anna na isipin ito kung sumugod ng todo ang mga demonyo mula sa simula. Gamit ang mataas na ranggong demonyo sa isang misyong pagpapakamatay, at kung ang tanging layunin nila ay pagpatay. Ang bilang ng mga nasawi ay hindi maiisip. Ngunit kahit mangyari yun, pinaalalahanan siya ni Edith, ang mga demonyo pa rin ay matatalo sa huli. Ang problema lamang ay ang presyong babayaran sana ay napakataas. Gayunpaman, ang kanilang kayabangan ang nag-alis sa kanila ng pagkakataong iyon. At sa paggawa nito, nagturo sila sa unang hukbo ng isang mahalagang aral. Mula ngayon, idineklara niya, ang lahat ng barracks ay dapat itayo sa ilalim ng lupa. Ang mga bubong ay kailangang patibayin, hindi lamang upang labanan ang pagtagus, kundi upang mapaglabanan ang pambobomba ng mga machine gun at kanyan. Tinapos niya ang kanyang pahayag.
na sinasabi sa lahat sa silid na ang digmaang ito ay nagsisimula pa lamang. Ang eksena ay lumipat sa malayong lugar, sa tuktok ng isang mataas na tore. "Mahal na hari ko," sabi ng isang demonyo, nakaluhod ng mababa, "dumating na si Skylord Haxord sa inyong utos." Isang tinig ang umalangaw-ngaw, mula sa kalangitan sa itaas. Nagtanong ito kung paano umuunlad ang plano at nagbabala na ang oras ay nauubos na nanganganib. Nagtanong si Haxord kung muling gumalaw ang Sky Sea Realm. Kinumpirma ito ng tinig. Idinagdag pa na sa pagkakataong ito, ang saklaw ay hindi karaniwan ang laki. Kahit sa kanilang hanay, ang mga mungkahi ng pag-urong ay nagsimula ng lumitaw. Ang deity ng Diyos ay malapit ng makumplito, at kapag naaktibo na ang kanilang matagal ng pasibong paninindigan ay sa wakas ay mababaliktad. Nanlaki ang mga mata ni Haxord sa gulat na nag-iisip sa sarili kung ito na ba ang pinakahuling sandatang binabanggit lamang sa mga alamat. Iyon ay nangangahulugang paglaya mula sa pagdepende sa mga minahan ng batong mahika. Sa wakas ay makakilos ng malaya, upang maabot ang bawat sulok ng mundo ng walang limitasyon. Iyon ang bisyon na lagi nilang hinahabol. At ngayon, halos abot kamay na nila ito. Gayunpaman, hinihintay pa rin ng tinig ang kanyang ulat. Inamin ni Haxord ang kanilang mga komplikasyon. Ayon sa kanyang mga tauhan, malaki ang pinagbago ng sangkatauhan kumpara noong 4 na siglo na ang nakalilipas. Ipinaliwanag niya na bagamat nagdusa ng mga pagkalugi ang unang pag-atake, hindi siya naniniwala na makakaapekto ito sa kabuuang plano. Nagtanong ang tinig kung ito ay resulta ng ebolusyon. Umiling si Haxord, na sumasagot na hindi ito biolohikal. Binanggit niya kung paano nila ginagamit ang mga likas na elemento, kung paano nila minamanipula ang mga kasangkapan at puwersa sa labas ng mahika, tulad ng apoy halimbawa, isang bagay na hindi nila masyadong pamilyar. Nagulat ang tinig na nagsasabing walang koneksyon ang mga ito sa mahika. Sumagot si Haxord na isa sa kanyang mga commander ang nagbalak na hulihin ng buhay ang ilang tao at kunin ang kanilang mga sandata, ngunit nabigo ang plano. Napagtanto ng tinig na isa sa kanilang umaakyat na elite ang nahulog sa kamay ng mga tao. Bahagyang nanginig ang tono ni Haxord at inamin niya na iminungkahi rin ng kanyang mga commander ang paglihis ng mga tropa sa kanlurang harapan o pagkonekta ng kamalayan upang imbestigahan ang sanhi. Ngunit malinaw na hindi natuwa ang tinig. Sinabi nito na bagamat pinaluwagan ang sistema ng promosyon nitong mga nakaraang taon, inaasahan na ang gayong pagkabigo, ngunit anumang mangyari ngayon ay masyadong maaga pa. Alam ng tinig na ang kanlurang harapan ay nasa ilalim ng pamumuno ng isa sa pinakamamahal na commander ni Haxord na kilala kahit sa kanilang uri bilang isang henyo sa taktika. Sa huli, sinabi ng tinig na resulta lamang ang gusto niya. Ngunit ang sagot ay nakakabigong malabo dahil walang bakas ng bumagsak na commander. At kakaiba, kahit ang mahika ng target ay nawala na at hindi rin siya makakonekta sa kamalayan nito. Ngunit idinagdag ni Haxord ang isang huling detalye na nang subukan niyang kumonekta sa kamalayan ng commander, nakita niya ang isang kakaibang bagay. Binanggit niya na parang isang matindi, nakakasilaw na apoy ngunit hindi siya sigurado kung ano ito. Idinagdag pa niya na baka nagkakamali lamang siya ng nakikita. Walang pakialam ang tinig kung apoy man iyon o ilusyon. Sinabi nito sa kanya na kalimutan na iyon at binanggit na matagal na nilang pinag-aralan ang apoy, kahit na bihira nilang gamitin ang kaalamang. Iyon, naniniwala siya na walang halaga ang pagbabalik sa nakaraan at idineklara na ang panahon ng pagkatuto mula sa mga tao ay natapos na ilang siglo na ang nakalilipas. Tungkol sa naunang kahilingan ni Haxord, ang tinig ay tinanggihan ito ng walang karagdagang talakayan. Ipinaalala ng tinig sa kanya na ang kaharian ng Sky Sea Realm ang tunay na prioridad. Walang karagdagang tropa ang ipapadala, at wala ring maaaring ilaan sa kasalukuyan niyang mga puwersa. Dahil inisip niyang hindi maaaring pahiniin ang kanilang posisyon doon. Nagbabala rin ito sa kanya na huwag kalimutan, ang piraso ng pamana na idinagdag niya na siyang mahalaga sa ebolusyon ng kanilang lahi, ay kasalukuyang nasa pangangalaga ni Haxord. Yumuko si Haxord at tumugon na naiintindihan niya. Ang huling utos ng tinig ay tiyaking maisa sa katuparan ng plano, idinagdag pa nito na kapag nagising na ang deity ng mga Diyos, makakamit nila ang lubos na tagumpay.